Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat ng mga may palaspas mula noong nakaraang taon. Maaari pong dalhin sa harap ng opisina ng ating parokya simula sa February 6 to February 20, 2023. Ang samahan ng Legion of Mary ay nag-aanyaya na nagnanais na maging kasapi ng nasabing samahan na may edad 7 taong pataas para sa junior at senior legionary. Maaari pong makipag-ugnayan sa parish office o sa sinumang legionary ng ating parokya. Isa pong pabatid. Sa ika-11 ng Pebrero, Sabado, sa araw ng kapistahan, ang misa ay magaganap sa grotto, dito po sa gilid ng simbahan na sisimulan ng rosaryo ng 5:45 ng umaga. Magkakaroon din ng maikling buod ng kasaysayan ng Birhen ng Lourdes at ang banal na misa ay 6:30 ng umaga. Magkakaroon din po ng pagpapahid ng Santo Olyo. Maraming salamat po. Sa ating sama-samang pagdiriwang ng banal na Ekaristiya, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Nancy Padrinao, Glenn Encarnacion, Peter Paul Baltasar, Yolanda Litan, CFM family, para sa sumusunod na pamilya ni Lilian Castelo and family, Mr. and Mrs. Antonio Namora Jr. and family, Ong family and Ang Victor and family, Candeng Lorenzo and family, Pito San Andres and family, Seni Pineda and family, Gabriel and Roxanne Tongco, Benilda Rizada and family, Norma Tobalina and family, Raquel de la Cruz and family, Lopez family, Mirna Robles and family, Joy Jojo Kambal and family, Adrian Andamon and family, Litan family, Len family, Gedse family. Para sa maagang natatanging kahilingan ni na Abby Gatbunton, Mary Grace, Alvin Rosales Castelo, Rowena and Antonio Namora, Carmi Castelo Vega, Lisa Mitiam, Gerald Rizada, Antonio Rizada, Carlo Kindipan, Gabriel and Roxanne Tongco. Para sa kanilang kaarawan na sina Ton Gatbunton, Darwin Gatbunton, Roslyn Tabuada, Rex Denver Odonso, Desiree Odonso. Para sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora. Para sa maagang paggaling nila Leslie Ann Denila, Marlene Denila, Michael Gatbunton, Manuel and Lorenzo Faro, Francisco Disor, Silvia Ramos, Richie David, Atena Velarde, Chris Aquino, Ana Trantoy, Lisa Mitiam, Grace Tolentino, Estela Paulite, Raymond Carlo Tanap, Sin Patrick Kainti, Adelaida Danau. Para sa kagalingan ni Susan Manipon, Concepcion Peren. Para sa mga kapatid nating yumao na sina Atanasio Iluminada Amado, Zenaida Jaime, Eleonor Josefina Milo Aguida, Mercy Corazon Romeo, Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anicheta, Maria Cecilia Francis, Maria Amelia Inozaria, Hannah Vielka, Avelina, Cesario, Samuel, Rodolfo, Ronaldo, Lailani, Maria Luisa, Dale Jose Sr., Raquel Jesus, Rolando Antonio Sr., Benvenido Sr., Colita,
Rosalia Fernando Ellen Ernesto Oscar, Maura Gurley Emerson Julia Ernesto Sr. Fe Samuel, Placido Milagros Normelito Sr. and Jr., Zita Eduardo Jr. and Sr., Soledad Leonardo Milagros Julieta, Jose Erasmo Antonio, Emilio Benito Concepcion Simeon, Epifania Lucia Angelica, Jose Aida Jesus Salome, Ricardo Adoracion Reynaldo Enrico Jaime Facundo, Lourdes Arceli Sharen, Resi Danilo Pascual, Petrona Denzel Vicente, Juan Matilde Rosendo Sr., Corazon Maxima, Catalina Francisco Fatima Joyra Silvestre, Honorato Pasita Maria Manuela Ramon Ernesto Raimundo Fidel Luisa, Lucila Rodolfo Isabelita Antonio Francisco Dada, Faustino Jr. William, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Isama po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Wilfredo, Wowie, Demetria, Felix at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin ang kaluluwa ni Ines. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Protasio.
Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po. Sa pagtitipon natin sa umagang ito, ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki, at mga kasama, mga martir ng ating inang simbahan. Ngayon din po, bali ang ikalimang araw ng ating pagsasyam sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin,
Mapangatawan na nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasihan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ay magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag
na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahiyan, umaawit na masaya. Mga ito'y napupugad sa malabay niyang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong nilikha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito'y nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sina Jesus at ang kanyang malagad ay tumawid sa lawa o ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroroon siya, at saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod o kabutiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po. Ngayon sa ikalimang araw ng ating pagsasyam sa karangalan ng isa sa kilala at paboritong taguri sa ating mahal na birhen, ang mahal na birhen ng Lourdes. Hango doon sa lugar na yon, sa Lourdes, na kung saan dinadayo ng milyon-milyon taon-taon. Siguro iba nagkaroon ng mapalad na nakapunta o nakatungo sa lugar na yon. Doon sa lugar na yon na kung saan umupunta upang dumulog, umiling ng pagpapagaling sa iba't iba at maraming sakit at karamdaman. At sa katunayan, sinasabi na maraming mga tao ang gumaling sa pamamagitan ng pamimintuho sa mahal na birhen doon sa Lourdes o sa Lourdes. Kung paano na nagpapatunay na ang Diyos, ang Panginoon, ay patuloy na handang tumugon sa
mga kahilingan, mga karaingan, ng mga tao, lalo tigit na mga taong may sakit o may karamdaman. Narinig natin sa bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko po sa inyo kay San Marcos, na kung saan man lugar magtungo ang Panginoon at ang kanyang mga alagad, dumadagsa ang maraming mga tao. Humihingi ng kagalingan sa kanilang sakit o karamdaman. Sabi doon na saan man dumating, maging sanayon sa lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at isinasamo sa Kanya na pahipuin sila kahit lang sa palawit ng Kanyang kasuotan. Sa hulihan, sabi po doon, ang lahat ng makahipo nito'y gumagaling. Isang napakahalagang katangian para sa tao na lumalapit at dumudulog sa Panginoon, na humihingi ng kagalingan, ay ang tapat at totoong pananampalataya. Nakabatay sa pananampalataya ng isang tao ang kagalingan na minimithi niya para sa kanyang sarili, sapagkat ang lahat ay mangyayari o magaganap sa kanyang katapatan sa pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin sa buhay natin sa araw-araw. Ang tapat at totoong pagtitiwala ng lahat, anuman ang ating mga pagsubok at alalahanin, na hinaharap sa buhay sa araw-araw. Ang Diyos, ang Panginoon, ay nananatiling tapat sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iniiwan. Ang lahat ng kailangan natin na tulong, ng lakas ng paggabay, ay ipinagkakaloob sa atin upang maharap natin, malampasan at mapagtagumpayan ang anumang subok nating hinaharap. Ito rin ang karanasan ng mga santo, mga martir na inaalala natin sa araw na ito. Si San Pedro Bautista, si Paul Miki, ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ewan ko po kung pamilyar kayo, sa liturhiya, madalas na nangunguna sa pangalan ng mga martir si Paul Miki, pero sa ating mga Pilipino, inuuna yung pangalang San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista ay isang paring Fransiskano na naglingkod ng ilang taon dito sa Pilipinas. Naging bahagi po ng kasaysayan nating mga Pilipino si San Pedro Bautista. Siya'y umako ng mga mahalagang tungkulin habang naririto sa ating bansa. Religious po siya, Fransiskano. Siya'y mula sa Espanya, kaya yung pangalan niya parang Pilipino, pero siya po isang Espanyol. Ang dahilan kung bakit siya ang unang binanggit doon sa aklat ng liturya, dahil sa kanyang kaugnayan sa ating bansa at gayon na rin sa kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino. Nagtatay siya ng maraming bayan sa Pilipinas, si San Pedro. Ilan dito ay Camarines, sa Laguna, at dito po mismo sa lugar natin. Ang Valenzuela po'y bahagi pa rin do, bahagi ng Bulacan, di ba? Nakasama lang sa
sa Metro Manila, pero dating Valenzuela, Bulacan. Siya'y naglingkod din po doon sa bayan ng May Kawayan. Isa po siya sa naging pari ng May Kawayan. Naglingkod siya ng ilang panahon at matapos noon, itinayo ang isang simbahan at kumbento doon sa Quezon City na tinatawag na yung San Francisco del Monte, mas kilalang Prisco. Nagtayo doon ng lugar ng pagdarasalan at pamamahinga ng mga pari ng Arsobispo ng Manila na ngayon ginawa na rin pong parokya yung sa Prisco na ang patron si San Pedro Bautista. Naging superior siya, pinuno siya ng mga Franciscanong pari sa Pilipinas. Itinama niya yung mga ilang pamamalakad ng Gobernador General ng Pilipinas, lalo na nung sa pakikitungo ng pamahalaan sa mga Pilipino. Dumating ang panahon na ipinadala si San Pedro Bautista at ilang kasama sa bansang Hapon o sa Japan para magsimula ng isang bagong misyon doon. At nakasama sila sa mga dinakip nakasama sa mga dinakip sa grupo ni San Pablo Miki. Siya'y isang Hapones po. Doon nila natamo, sabi nga, yung kanilang karangalan bilang mga martir. Hinarap nila yung unang martir mula sa tinatawag na Far East na hinirang ng mga santo. Naganap ito noong 1862. Ayon sa kwento, sila'y pinahirapan. Dinala silang lahat sa Nagasaki, sa Hapon, sa pamamagitan ng sapilitang pagpapalakad. Alam mo ba niyo kung ilang kilometro? 966 kilometers. Halos 1,000 kilometro pinalakad mula sa Kyoto. Habang naglalakad, sabi doon, umaawit sila ng kantang Te Deum, isang papuri sa Diyos sa wikang Ingles o sa wikang Latin. At doon sa Nagasaki ay pinahirapan sila at hiniya ng mga kalaban ng simbahan. Hinikayat sila tumalikod sa kanilang pananalig kay Kristo, pero buong tapang nilang tinanggap ang kamatayan sa halip na itatwa ang kanilang pananampalataya. Kaya nga noong 5 ng Pebrero 1597, pinali sila sa mga krus sa tulong ng mga lubid at tanikala at namatay bilang mga martir pagkatapos nasibatin ang kanilang mga katawan. Kung paano na iniyalay nila ang kanilang buhay ng buong buo, ng buong tapang dahil alam nila, kasama nila, kapiling nila ang Panginoon at sila'y hindi pababayaan. Silang lahat tinanggap nila ng buong buo ang kanilang kamatayan. At sa katunayan, pinahayag nila ang kapatawaran sa mga papatay sa kanila. Kung paano na, yun na nga, nagdarasal habang isa-isang pinapatay. Kung paano magkakasamang namatay mga pari at laiko, Hapones, Europeo, bilang mga martir. Ayon sa tala, 17 laiko
mga Heswita at Fransiskano ang nagmula pa sa Espanya, sa Mexico at sa India. Mga kapatid, sila ang mga kapatid natin sa pananampalataya na pinatunayan ang kanilang tapat at totoong pagtitiwala sa Diyos. Mga hulugan man ito ng pag-aalay ng kanilang buhay. Mga kapatid, hamon at inspirasyon sa atin sa araw-araw nating paglapit at pagdulog sa Panginoon. Manatili tayong tapat at nagtitiwala. Lalo na sa ating mga idinudulog na kahilingan, mga karaingan para sa ating sarili. Kung paanong ang Diyos ay tapat sa atin, pinatunayan ito ng ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, sa patuloy na pagbabahagi ng mga himala ng kagalingan. Tulad ng mga tao nung panahon ng ating Panginoon, sana'y manatili sa atin, mahipo ko lamang, mahawakan ko man lamang ang dulon ng laylayan ng damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Sana'y kahit, sabi nga, katiting, kahit kapiraso, masalamin sa atin ang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip, katawan, at diwa naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Makiisa po tayo sa pag-aalay.
Mga kapatid, nanalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, si Paul Miki Parangalan at mga kasama, sila'y kapanalig naming may panindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin manalikong bukaltan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sing kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabireng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Pedro Bautista, si San Paul Miki, gayon na rin ang aming patron na si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayong buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahinulot sa tukso, at iadya kami sa lahat ng sama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ito ngayon mga aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ibahagi natin ngayon ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa.
Narito si Jesus, siya na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilud po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampun sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo
upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon sa ika-5 araw nga po ng ating pagsasyam sa mahal na Birhen ng Lourdes, sa mga nag-alay sa pangunguna ng Paska, ng CFM, ng Charismatic, at gayon na rin ng Sub-Parish Pastoral ng Rincon. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang parang Panginoon.